No need to the flash, Donaire may reaction kay The Monster Inoue. Sinabi niya mga tol, mas bagay kay Inoue ang 122 pounds super bantam kaysa umakyat sa 126 featherweight division. Ang tanong daw dito, kakayanin daw ba ni Inoue dalhin ang lakas niya sa 126? Habang tumatas daw kasi ang timbang, mas makunat na ang kalaban. Kaya nilang tanggapin ang suntok ng mas malit na boksingero. Malakas raw si Inoue sa 122, kompleto ang speed and power. Pero pagdating sa 126 featherweight, andun pa rin daw ba ang lakas niya? Kaya sabi ni Donaire, best division ni Inoue ang 122. Ang problema kasi dyan mga tol, wala na siyang katapat sa 122. Naubos na ang malalakas, kailangan na niya ngayon umakyat ng division. Pero sabi ni Inoue sa post-fight interview, hindi siya nagmamadaling umakyat. Hanggat kaya niya ang timbang sa 122 pounds, dito pa rin siya lalaban. Siguro ang huling kalaban niya sa 122 itong si Junto Nakatani sa 2026. Matatandaan mga tol, minsan na rin umakyat ng featherweight si Nonito Donaire. Ito ang laban niya kay Axman Nicolas Walter. Dito nakatulog si Donaire kay Walter noon, kaya alam ni Donaire ang lakas ng isang 126. Mabigat daw ang suntok nila at mas matigas na. Nagkataon nakalakasan pa ni Nicolas Walter noon bago siya nadurog kay Loma. Kaya iba pa rin ang pakiramdam kapag lumalaban sa division kung saan mas komportable ang katawan. Sinabi pa ni Donaire kung bigyan pa siya ng isang pagkakataon, gusto pa niya lumaban kay Inoue. 42 na ang edad ni Donaire ngayon at nakahandang bumalik ngayong taon. Samantala ayon naman kay Ed Hearn, promoter ni Akhmadaliev, kasado na ang Uzbek Power versus Monster, best fight in division. Masaya si Ed Hearn dahil pinalaga ng bata niya. Umaasa si Ed Hearn ngayon na matalo si Inoue. Sa ibang banda ayon naman kay Oscar De La Hoya, niligtas ni Inoue ang bangungot sa boxing ngayong Mayo. Dahil si Teofimo Lopez at Inoue lang umano ang boksingerong nagpakita ng interesting fight. Naglabas ng sama ng loob si De La Hoya dahil sayang daw ang perang binayad sa mga boksingerong takbuhin. He's paying all this money to the fighters, okay, to show up and fight and give the fight fans what the fans deserve. And paid all this money to fight against a runner. You chose him, and now you say you hate fighting runners? That's Benavides. Go up against Benavides. Fight Benavides, he won't run. Ayan mga tol, kung ayaw daw ni Canelo ang isang boxer na takbuhin, bakit pinili pa si William Iscal? Si Canelo ang pumipili ng kalaban, bakit daw hindi niya piliin si David Benavides? Sayang daw ang pera ni Turki Al-Sheikh. Nagbayad siya ng malaki sa mga boxer para magbigay ng entertaining fight, pero puro takbuhin naman ang pinakita. Siyempre kasama na dyan ang alaga ni De La Hoya na si Ryan Garcia dahil matapos bumagsak, natakot na bumitaw ng suntok. Hindi katulad kay Inoue, matapos bumagsak, mas lalong nanggigil. Ayon naman sa report, kumita si Inoue ng mahigit $7.5 million. Samantala si Cardenas, $1 million. Katumbas na ito ng 55 million pesos. Ito ang pinakamalaking bayad kay Cardenas sa buong karir. Kaya maraming naghahabol kay Monster Inoue dahil sa cash out at magandang legacy kung matalo pa si Inoue. Ayon naman kay Bob Arum, pinakita lang ni Inoue kung gaano siya kalupit. Pinakita niya na isa pa rin siyang best pound for pound fighter. Dahil impresibo pa rin kung paano niya tinapos si Sardinas. Kahit bumagsak si Inoue, gumanti naman ito at tinapos pa rin sa TKO.